Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning. Tayo pong lahat ay manalangin po muli para sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po. At alam naming ikaw ay naririto. Maraming salamat dahil po pinagkalooban nyo kami ng pagkakataon at kalayaang makapagtipon-tipon para sa inyo. At alam namin na may balak ka po sa aming mabuti, may hangarin kang maganda sa aming pong buhay ngayong umaga. Panalangin namin, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita ay tunay na kumilos ka sa aming pong buhay. Alam namin na pagpapalain po ninyo kami, sapagat ang pagpapala ay hindi lamang sa mga material o pinansyal na bagay. We know, Lord, that you will bless us with your words. Alam namin, Panginoon, that you will correct, Lord, kung ano man ang mga bagay na nakikita po ninyo sa amin na hindi karapat-dapat. Gamitin nawa ninyo ang iyong mga salita upang sa gayon mabago ang aming buhay at makapamuhay kami ng kaaya-aya sa inyo pong banal na harapan. Maraming salamat po sa iyo pong gagawin sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang magbigay ng karunungan at pangunawa sa bawat isa po sa amin. Nang sa gayon ay maunawaan namin ng malinaw kung ano po ang kalooban ninyo para sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, na may pusong ng pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Ngayon pong umagang ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo yung isang mensaheng inilagay ng Panginoon sa aking puso. Medyo kakaiba po. Kwento ko lang po ng konti para makita po ninyo kung saan nanggaling yung kung paanong ibinigay ng Panginoon sa akin yung pong salita niya para sa umagang ito. Kapag po ako yung nag-prepare o nagre-ready for the message every Sunday, magkakaiba po yung experience at galaw ng Panginoon. There are some instances na the Lord will speak while I'm reading my Bible. There are times that the Lord will speak while I'm praying. Pero alam po ninyo, sa karanasan ko po, ang Diyos po ay pwedeng mangusap sa kahit anong pagkakataon, gamit ang kahit anong bagay. Minsan po, nagda-drive lang ako, may makikita ako, and then God will speak to me because of that particular experience. Sometimes naman po, nagbabrowse lang ako sa internet, and then one picture will flash, and the Lord will speak. At hindi natin may tatangging, alam na alam po natin, tayong mga anak ng Diyos, kapag ang Diyos ang siyang nangusap. There is something nakakaiba, ano po. Sometimes naman po, pag nakikinig ako ng worship song, mangungusap bigla ang Panginoon because of a particular part of the song, sa lyrics. Ewan ko po kung nakakasabay kayo, no po. Palagay ko po may mga karanasan tayo na ganyan, no. Wala tayo doon sa part ng pagbabasa ng Biblia. Though ang prayer po, dapat talaga tuloy-tuloy. We say amen after we pray, pero ang connection sa Panginoon ay dire-diretso. Kaya nga naman po, pwedeng mangusap talaga ang Panginoon. Sometimes the Lord also speaks to us by dream, and kailangan lagi tayong bukas. No po? Kasi ang Diyos ay pwedeng mangusap at pwedeng magturo sa atin gamit ang kahit ano pong bagay. Sometimes po, I'm just looking at the sky and then the Lord will speak. Mabibless ka na lang, maluluha ka na lang because papasok na lang sa iyo how great God is. Ang mensahe po ngayong umaga, medyo kakaiba siya. Kasi po, I'm praying for this morning, and then nangusap ang Panginoon sa akin, I believe it is the Lord. While out of the blue lang, di naman talaga ako nakikinig at nanonood. Kasi po ang mga anak namin, nanonood po sila ng mga nursery rhymes. Alam po na yung mga nursery rhymes pagkabata, no po. At meron pong isang nursery rhyme na basta nakot na lang ang attention ko. Out of the blue po, hindi naman ako nakikinig, nanonood. Basta nakot lang yung attention ko of a certain part doon sa kanta. At ito po yung kanta, ipa-flash ko po. Dito po tayo magsisimula. Kilala po ninyo yan? Hindi po ako nanonood ng ganyan, mga anak ko po. Nagkataon lang na, ay hindi pa lang nagkataon. I believe it's the Lord. Nanakot ang attention ko dito sa part na to. Sige po.
Sana tumunog siya. Wala? Yung mga may anak po dyan, siguro po, familiar kayo sa ano po na yan, no? Sa video na yan. Wait lang po, may konting technical difficulties ata. Actually po, may story yan eh. Kinuha ko lang po yung isang part kasi medyo mahaba yung video. Pero may story po yan, nagda-drive si daddy. Tapos yung mga anak nila nasa likod ng sasakyan. Medyo inip na inip yung mga anak. Ang tinatanong nila, dyan sa kanta, ay, are we there yet? Nandun na ba tayo? Malapit na ba tayo? Eh, alam naman po ninyo mga bata, mainipin yan, no? Ang sabi ng mga magulang, not yet. Not yet. And then may part na ganito. Okay, pwede na yan. Puto magkantala pa, burang halo. Pero nakatang attention ko po dun sa part ng kantang yon. Kasi po inip na inip yung mga bata dyan eh. Their first question is, are we there yet? So naiinip po sila, they are not enjoying the ride. They are not happy doon sa travel. Pero biglang nagtanong yung tatay na, what do you see? Paulit-ulit po yun. Tapos masagot ang mga bata, what do you see? What do you see? At alam po ninyo, nangusap sa akin ang Panginoon doon sa part na yon. Next slide. Kaya po ang title natin ngayon, pag-uusapan natin, is what do you see? Maybe the Lord is also asking us that. Kayo po, mga kapatid, pag tinanong ko po kayo, ano po nakikita ninyo? Can you look around? Pwede po bang tingin-tingin kayo, magmasid-masid? Ano po nakikita ninyo? Di po ba marami tayong pwede sabihin? Pwede po ninyo sabihin na I can see a very beautiful guitar there. I can see an expensive bass dito. By the way, that's expensive. That's really expensive. We can say na I can see a CCTV there, an aircon. I can see a beautiful a church. Pwede natin sabihin yan, no po? Pero pwede rin nating sabihin na I can see a crack there. May nakikita kong agiw doon. May nakikita akong pinagbalatan dito, marumi dito. You can also see that. But the question is this, what do you see? Simpleng bagay lang po, di po ba? Pero kasi po, we have a decision to make eh. Every time that we open our eyes, may decision tayo. Nagde-decide tayo kung anong titignan. Mga kapatid, marami tayong pwedeng makita. Pero ang question, saan po nakafocus lagi ang mata natin? Alin ang mga pinipili nating talagang tignan? Ano ba talagang nakikita natin? Magkakaiba po ang mga tao. Pag pinakinggan mo sila, marami po silang mga comments, we have marami, iba't ibang mga words na lumalabas sa bibig natin. Pero somehow, ang lahat ng ito ay reflection kung anong nakikita ng tao. So mahalagang mahalaga na tanungin, bukod po sa ano bang nakikita natin, saan ba tayo nakatingin? Yan po ang magandang tanong po ngayong umaga. Napahinto lang po ako dyan at alam na alam ko po because ilang taon na rin po akong tinawag ng Panginoon. I was ordained as a youth pastor po dito sa church when I was only 17 years old. So ayun na pong baalang magkwenta. I will be 36 years old this year. So matagal-tagal na. At medyo familiar na po ako kapag alam kong ang Diyos ito at ito ang gusto niya na sabihin sa ating pong lahat. At sigurado po ako, I pray na kung paanong nangusap sa akin ng Panginoon, dyan sa simpleng tanong na yan, ay ganun din po natin marinig ang Panginoon ngayon. Sometimes po kasi ang problema ay hindi naman yung nasa harapan mo. Ang problema ay kung ano ang nakikita mo. Lumalaki ang lahat ng bagay dahil lang yun kasi ang tinitignan natin. Pero panalangin ko po, makuha po natin ngayong umaga
ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Many times po kasi sa buhay natin, what we see, kung ano ang ating nakikita, it will determine how we feel. May connection yan sa mararamdaman mo, mafe-feel mo. Most of the time, we become discouraged, we become anxious, hopeless. Kasi po, we look, tumitingin tayo sa maling lens. Kumbaga, sa maling perspective. But God is calling us today to look beyond the natural and to see with our eyes of faith. Mga kapatid, ang Biblia po malinaw. May dalawang klaseng mata ang tao. Natural na mata, we call that the physical eyes. But we have what we call spiritual sight or spiritual eyes. In fact, in 2 Corinthians chapter 5, verse 7, I think this is familiar po, hindi ko na-type dyan. Pero in 2 Corinthians chapter 5, verse 7, the Bible tells us to walk by faith and not by sight. And mga kapatid, kung tayo lalakad sa pananampalataya, hindi po pwedeng ang matang pisikal ang gagamitin. Because if you walk by faith, you need yung eyes of faith. We need an eyes of faith if we want to walk by faith. Kumustahin ko lang po yung mga mata po ninyo, mga kapatid. I'm talking about the physical eyes. Sino po dito yung malabo ang mata? Yung mga may salamin po, wag nang magtaas, obviously, alam po namin yan. Yung mga walang salamin, baka po naka-contact lens yan, o kaya yung nakalimutan lang siguro ang salamin. But normal po ata yung marami naman talagang tao. It's not unusual na talagang may mga taong malabo ang mata. Maaaring siguro po ito po dahil sa katandaan. Pero meron din naman po mga bata na malabo rin ang mata, hindi po ba? Ayan. Alam po ninyo, ito po yung sinasabi ko, normally, kapag tumatanda ang tao, ang physical eyes is lumalabo. That's normal. Kasama po ata sa pagtanda yun. Ano po? Pero ang matang spiritual, baligtad. Dapat sana habang tayo tumatanda at tumatagal sa pananampalataya, dapat lalo itong lumilinaw. Naku, punin niyo yung gusto kong sabihin. Baligtad yon. Ang matang pisikal, pag tumatanda ka, lumalabo ito. Pero ang matang spiritual, dapat po, sana, ang kalooban ng Panginoon, habang tumatagal tayo sa Diyos at nagmamature tayo sa Kanya, dapat ang matang spiritual mas lumilinaw. Kaya nga po, habang tayo nagmamature sa Panginoon, marami pong mga pagkakataon na hindi na sa physical na mata tayo nakasandal. Mas gamit na dapat natin yung tinatawag nating spiritual sight or yung spiritual eyes po natin. Gusto ko pong ipaliwanag ito kung gaano ito kalaga because how we see things determines how we live. What you focus on will either feed your fear o kaya naman po fuel your faith. Kung anong nakikita natin, it can feed your fear or fuel your faith. At haba pong pinagbubulay-bulayan ko yung question na yan, what do you see? Ano ba talagang nakikita ko? Alam po ninyo, in-impress ng Lord sa heart ko ang isang passage sa Bible. Actually, may 3 passage, pero konti lang po ang oras natin. But I will be sharing po one passage na ilagay sa akin ng Panginoon sa aking puso, and then I will just tell the story of the 2 passages later po. No? Bigla ko pong naalala at dinala ng Panginoon ang aking isipan sa isang passage in the book of Numbers. Sa aklat po ng bilang, Numbers chapter 13. Ito po ay patungkol sa 12 tiktik o spies, 12 spies na ipinadala po ni Moses sa Kadesh Barnea noon to look at the promised land. Si Moses po, from Egypt, dinala po sila ng Panginoon sa isang mahabang travel. Pero hindi naman po talaga dapat aabot ng 40 years yun eh. Kasi po, halos kauumpisa pa lang ng travel nila, hindi po yun matagal, ay nagpadala na po si Moses ng 12 tiktik to look at the promised land.
12 po ang dumating, ang pinadala, representing the 12 tribes of Israel. So mayroon pong kanya-kanyang representative yung pong 12 tribes. At kabilang po sa mga 12 tiktik ay si Josue at saka si Caleb. Sila lang po kasi ang pinangalanan. Later po mababasa po natin bakit po special silang dalawa at pinangalanan sila. Pero I want us to read the actual passage para po maintindihan natin kung anong nangyayari. Let's read Numbers chapter 13. Start po tayo ng verse 26. Sabi po ng Bible, they came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. Dito po sa verse 26, ito po yung part na bumalik na sila. So after po nilang magmanman at tignan-tignan yung pong Kadesh Barnea, it's the promised land, no po. Bumalik ngayon sila in verse 26, nakasulat naman po dyan, they came back to Moses and Aaron. And then ang sabi po dito, there they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. So sila po'y bumalik, may mga dala silang prutas, mga prutas na galing doon sa promised land. At nag-report daw po. Ibig sabihin, nagkwento, nagbalita. Usually po ang report ay base sa kung anong nakita. Po. So ibig sabihin, ang report po nila ay base sa kung ano ang napagmasdan nila. Kasi yun po ang trabaho nila magmasid doon po sa lugar. At sila nga po ay nagbalita ngayon na kung ano po ang nakita nila. Pero may mga pruweba sila, dala-dala silang mga prutas from the land. Tapos po, verse 27, ang sabi ng Bible, they gave Moses this account. Ito daw po yung kanilang sinabi. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. Verse 27, sana po natapos na lang dyan yung kwento Napakaganda ng balita nila. Ang sabi po nila, dun sa first part ng kanila pong report, ang sabi nila, pumunta po kami doon sa kung saan yung lupang kung saan nyo kami isinugo at talaga pong dumadaloy ang gatas at honey doon sa lugar na yon. It means flowing with milk and honey, it means sagana yung lupa. Ganun ang kanila pong paghambing. Heto nga po, may mga pruweba kami, ito yung mga prutas doon sa land na yon. Pero in verse 28, next slide. But, nakita po ninyo yung word na but. Napakaliit lang po na salita niyan, pero napakalaking ginagawa sa isang, isang pangungusap, no po. Pagka po nabasa natin yung word na but, ang ibig sabihin, yung mga unang nagsabi, kukontrahin ngayon at iikot ng 180 degrees. Sabi po nila, maganda yung lupa, masagana ang lupa, flowing of milk and honey. Ito nga yung mga prutas. Pero, ang sabi po nila, the people who live there are powerful. And the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. Yung pong descendants of Anak, there are giants. Actually po si Goliath ay may lahi din from it. Other translation, Bible translation, ginamit nilang word na Nephilim. And we know na kapag sinabing Nephilim, they are not just big people. They are literally giants. Yan ang sabi po nila. And then, basahin po natin verse 29. The Amalekites live in the Negev. The Hittites, the Jebusites, the Amorites live in the hill country. And the Canaanites live near the sea and along Jordan. So bukod sa mga descendants ni Anak, yung mga higante, ang nakita po nila at nireport nila, maganda nga ang lupa, pero pinalilibutan naman ng mga bayang galit sa atin. Because all of those, dito pong binanggit Ken, Amalekites, Hittites, Jebusites, kaaway nila yan So sinasabi nila, pero mapanganib. Parang gano'n ang sinasabi po nila. The land is very good, pero mapanganib. Yun ang sabi po nila. And then next, verse 30. Then Caleb silenced the people. Di po, siyempre po mga kapatid, gusto kong imagine ninyo, ganun ang report ng mga
tiktik, no, yung mga spies, ano po magiging reaction ng mga tao? Naririnig nila. Of course, there will be commotion. Bulong-bulungan, ganito, ganyan. Makikita po siguro po, ano pong pakiramdam kaya ang naihatid ng balita? Palagay ko po sa aking pagbabasa. Imbis na po may encourage lang at may excite lang, yung na-excite sila ngayon, malapit na tayo, napakaganda ng blessing ni Lord sa atin na lupa. Imbis na ganon ang dumating sa kanila, sa damdamin ng buong bayan, sigurado po ako takot ang dumating. At panic ang dumating. Dahil lamang sa report ng mga iilan sa mga tiktik. Pero dito sa verse 30, si Caleb po, isa sa 12, he silenced the people. Hindi ko po alam kung paano niya ginawa, pero napatahimik niya ang mga tao. Siguro po, sumigaw siya, sandali. I don't know kung how he did it. But, nagsalita siya, people are silent. Ang sabi po ng Bible, he said, kasama po si Moses doon sa kausap niya, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Yung word na certainly, siguradong sigurado, makukuha natin yung lupa. Yan po ang sabi ni Caleb, kaibang-kaiba. No po? And then verse 31, but the men who had gone up with him, yung iba, I can say 10 sa kanila. Kasi po 2, si Caleb at si Josue, pareho ang sinasabi nila na kaya nila sa tulong ng Diyos. Pero yung 10, iba po ang kanila pong sinasabi. Ang sabi ng 10, the men who had gone with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. Sabi nila, hindi natin kaya. Mas malakas sila kaysa sa atin. Mga kapatid, hindi naman natin masisisi ang 10 na ganyan ang tingin nila. Bakit po? They are not trained to fight. Remember, galing sila sa Egypt, di naman sila sundalo doon. Sila po ay alipin doon. Ano pong alam nila? Magtrabaho. Pero hindi talaga sila trained na makipaglaban. Kaya nga po, nang nakita nila ang mga higante at mga kaaway, tapos biglaan nilang nakita ang kanilang sarili at sariling kakayahan, manlulumo ka talaga pagka ganun po ang pattern at equation mo eh. Nakita nilang higante, tapos bigla ang mata nila, nakita nilang kanilang sariling kakayahan, talaga pong drop ang kanilang moral. Pero iba si Caleb at si Josue. Pareho lang pong nakita yan ha. Nakita din ni Caleb at ni Josue ang mga higante. Pero imbis na po tignan, kapag tingin sa higante, tignan ang pabalik ang kanilang sarili, hindi ganoon ang ginawa ni Caleb at ni Josue. Pagkatingin sa higante, nakita rin nilang higante, pero imbis na yung sariling kakayahan nila, tinignan nila ang Diyos. Medyo iba. Kasi po kung ang problema at pagsubok ay titignan natin at babalik natin ang paningin sa sariling kakayahan natin o kung anong meron tayo, talaga pong paghaharian tayo ng takot. Mga kapatid, haruwe kaya tagyo ini. Makanano na kami kaya kanyan. Pero panalangin ko, magkaroon tayo ng ibang paningin. That's the reason why in the book of Hebrews, the Bible tells us to fix our eyes on Jesus. Yan po ang dahilan. Kasi po kung saan-saan tayo titingin, paghaharian tayo ng takot. Yun po yung kwento. Hindi pa po natatapos dyan kasi po tuloy natin. No po? Ito pang description ng 10. Verse 32. And they spread among the Israelites the bad report. O sinabi mismo ng Bible, bad report. Ang kanila pong spread out. Ibig sabihin, ikinalat nila. Ito pong masamang balita na po. About the land they had explored. They said, ito pa po daw ang sabi nila, the land we explored devours those living in it. Ewan ko po balo, nung makanan niya pong i-translate yan. But, and all the people we saw there are in great size or are of great size. We saw the Nephilim, yung po nabanggit ang Nephilim, higante. We seemed like grasshoppers in our own eyes. And we look the same to them. Ang sabi po nila, ano po bang grasshoppers Tagalog? Tipaklong? Bala mo ka, tipaklong lang. Ang sabi nila, parang tipaklong lang tayo. Aapakan lang tayo niyan. They will devour us. Wala tayong panalo dyan. Yan po ang kanilang bad report, mga kapatid.
Ngayon, subukan po nating balikan yan and look at it ng buo. At manalangin po tayo sa Panginoon, bigyan tayo ng pangunawa kung ano po ang pwedeng ituro ng Panginoon, maaaring itinuturo sa atin ngayon pong umaga. Mga kapatid, sa binasa po natin, there are 12 spies. 12 po sila. They were sent to explore the promised land. All 12, ang lahat po ng 12, including Caleb and Joshua, lahat po sila, they saw the same land. Magkakasama sila eh. They saw the same giants and they saw the same city. Ibig sabihin po, kung pisikal na mata pag-usapan, pare-pareho lang silang nakita. Yung nakita nilang mga higante ng 10, nakita din yan ni Caleb at ni Josue. Yung nakita po nilang mga kaaway, nakita rin ni Caleb at ni Josue. Yung nakita nilang land, nakita din ng dalawa, ni Caleb at ni Josue. But their reports were different. Parehong nakita ng pisikal na mata, pero ang spiritual na mata, hindi pareho ang nakita. Magkaiba ang report. Magkaiba ang perspective. Next slide. Yung pong 10, ang sinabi nila, we can take it. The people are giants, we are grasshoppers. Yan ang sabi nila. Yun yung nakita ng kanilang spiritual na mata. At yung dalawa po, si Joshua at Caleb, ang sabi nila, God is with us, let's take the land. Certainly, we can take it. Yan ang sabi po ni Caleb at ni Josue. Ibang-iba yan, mga kapatid. Maaari po bang magtanong muna ako ngayon? Magkaiba po yan eh. No po? Tayo po kaya, palagay ninyo mga kapatid, if we can evaluate ourselves. Kung kasama tayo sa 12, ano po ang balitang dala natin? Dadagdag po ba tayo sa 10? O sasama tayo dun sa 2? Pakaisipin po natin. What do you see? Paano po ba natin titignan kung tayo'y kasama po doon? Kasi po sigurado ang tanong ni Moses, anong nakita ninyo? But the report different sila. Maganda pong tanungin yan sa ating sarili kasi po tayo lang naman nakakaalam kung paano natin tignan ang mga bagay-bagay. Pero mga kapatid, let's just be honest. If we belong to the 10, at pwede naman nating as honest as possible sabihin, baka sa 10 ako sumama. Maaari pong kinakausap tayo ng Panginoon ngayon to change how we look at things. Ito po ang kagandahan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. We are not perfect. Kinukorek tayo ng Panginoon. And if we will just be honest as honest as possible, talaga po the Lord will do great things in our lives. Pero maganda-ganda po kung ang sagot natin ngayon ay hindi, sasama ko sa 2. Optimistic ko eh. And ako man pessimistic. Kada po na. Pupunta ako mamaya po doon. Kasi po, I remember during my college days, sa psychology po pinag-aralan namin yun. No? Babalikan ko po yung optimistic, pessimistic. Ano po ba talaga tayo? Sasabihin ng iba, optimistic, positive thinker. Pessimist, negative. Kasi po, andiyan ka na namin pekasanting lugar nung pessimistic ka, manakit kang manakit matsura. Kaya po hindi po pwede yung mga yun sa langit. Kasi ang langit perfecto at maganda, no po. Magreklamo la pa rin deta. Manintun la pong busbus. Kanya niya manindalang kinot, gintuya. Ginto na indalang magreklamo la pa. Ang mga reklamador po, tsaka negative thinkers, they will see negative things kahit saan. Kahit maganda na, negative pa rin ang makikita nila. At mga kapatid, hindi ganyan ang kalooban ng Panginoon sa atin. Di tayo mabubuhay ng may kagalakan sa ating puso kapag ganun tayo tumingin. Palitan natin yung ating paningin. Ang Panginoong Jesus, tignan po ninyo kung paano siya tumingin. Yung mga pinili niyang 12, sa mata ng marami, alalamang pakinabang deta kang matadarin dakal. See, He has chosen Peter. Nanwari Peter,
Fisherman niya mo po eh. Ganon siya pumili. Pero ang nakikita ng mga tao, hindi nag-aral, ganito si Peter, ganyan siya. Pero ang nakita ng Panginoon, iba. Jesus saw the potential. Kahit pa si Pedro ay Simon pa noon. Yung pong marami pa silang mga flaws and weaknesses. Ibang tumingin ng Diyos. Kaya po my prayer this morning ay bigyan tayo ng mga mata ng Panginoon. Matang katulad ng kanyang mata. Upang sa gayon, kapag tayo tumingin sa isang bagay, mas nakikita natin yung kung paanong tignan ito ng Diyos. Balik lang po ako dun sa kwento. Napakaganda pong pag-aralan ni ito. Yung 10 po, the 10 spies saw giants, no po, instead of God. They saw obstacles instead of opportunities. And they saw the problem instead of remembering the promise of the Lord. Kasi po mga kapatid, ipaalala ko lang po sa inyo, kaya sila naglalakbay kasi may pangako ang Diyos. Nakalimutan nila yon. Si Josue po, tanim na tanim sa puso nila, silang dalawa ni Caleb, at sa isipan nila na pinangako to ng Diyos sa atin. At kapag ang Diyos ang nangako, ibibigay niya yun sa atin. Yun po ang laman ng isip ni Caleb. Pero itong 10, nakalimutan bigla nila ang promises nang makakita sila ng problem. Mga kapatid, tayo po ba, paano po tayo tumingin? Kasi po ang 12, they focus on what their physical eyes can see. They forgot what God has said. Nakalimutan po nila kung ano sinabi ng Diyos. Nakafocus lang sila sa kung anong nakikita ng kanilang mata. Gusto ko lang pong i-apply ito ng medyo, para mas magaan. Umisip po ako ng paraan on how to apply this in a simple, parang a practical way. Ito po yung mga tanong, na-type ko ba dyan? Ayan po. Mga kapatid, what do you see in your current situation now? Alam ko naman po, lahat naman tayo may bills, no? But when you look at your bills, ano po ba nakikita ninyo? Do you see a big problem? Or do you remember a God who provides? Kapag po may karamdaman tayo, ano po nakikita natin? Kawawa tayo? Paano na kaya? O naaalala mo na may Diyos kang mapagpagaling o nagpapagaling ng ating pong karamdaman? Kapag po nakakaranas tayo ng rejection, paano natin tinitignan yun? Nakikita po ba natin yan as ending ng lahat? O do we see God's redirection? So it really, depends on how we see things. Kadalasan po, kapag nakita ng ating physical na mata, doon lang tayo magfo-focus, paghaharian tayo ng takot. So I pray na tignan natin ang mga bagay-bagay kasama ng spiritual na paningin. Na sa susunod pong makita po ninyo ang mga bayarin, hindi po yung bundok ang makita ninyo, bundok ng problema, kundi po yung Diyos natin na nagkakaloob ng ating mga pangangailangan. What do you see in your current situation? Paano ba natin ito tignan? Kasi po mga kapatid, yung takot, it will blind us. But faith, ang pananampalataya po will help us see or look beyond yung mga bagay pong ito. Punta po tayo kay Josue at Caleb kasi po we are talking about the 10 here, no po, yung pong 10. Mag-move naman po tayo kay Caleb at kay Josue. Ito po yung mga nakita ni Caleb at Caleb and Joshua. They saw God's promise, not the problem. They saw God's presence, not the pressure. They saw God's power, not those giants and the people na nakita po ng iba. May ibang-iba. Physically, physical eyes, same ang nakita nila, pero ibang-iba ang pananaw at perspective dito. Alam po ninyo, hindi naman dinenay ni Caleb at Josue ang mga facts.
Hindi naman po tayo parang in denial that there is a problem, mayroon tayong hinaharap na ganito. Si Caleb at Joshua, hindi naman nila dininay, hindi naman nila pinasinungalingang mahigante. Kung binasa po natin, yun sa binasa natin kanina, hindi naman sinabi ni Caleb na nagsisinungaling sila, wala namang higante. Hindi naman sinabi po ni Caleb yun. Ibig sabihin, they are not denying the fact. Sinasabi nila, tama, may higante. Ibig sabihin, tinatanggap nila yung facts na meron talagang ganoon. Pero, iba sila po kung tumingin eh. They don't deny the facts, but instead, they trusted the truth of God's words. Tama, mayroong problema. Pero, sila po ay sumandal sa kanilang pananalig at pananampalataya sa salita ng Diyos at sa pangako ng Diyos. May higante nga, pero may pangako ang Diyos. Yun ang tumatakbo sa kanilang isipan. I can just imagine kung paano po yung tapang ng dalawa na sinalubong nila yung alon eh. Napakahirap po kaya nun. Majority, eto sinasabi. Tapos kokontrahin mo, naranasan na po ninyo yon? At maraming mga tao, kung di ka malakas-lakas ang loob at malakas ang pananalig at pananampalataya mo talaga sa Diyos, mananahimik ka na lang because majority, itong report. Many people will just go with the flow. Pero eto, hindi. Ang sabi nila, kahit walang naniniwala sa kanila. In fact po, majority of the people, mas pinaniwalaan yung bad report compared dun sa good. Kapag binasa po ninyo ang Biblia. Kaya nga po sila, tumagal ng 40 years, paikot-ikot dun eh. Dapat po nandun na sila eh. Pero mas marami ang naniwala sa bad report. Bakit po? Kasi po maraming mga Israelita noon, ang kanila pong mata ay katulad ng mata ng 10. Talaga pong konti lang yung mga taong may katulad ng mata ni Caleb at Joshua. Pero ang panalangin ko po mga kapatid sa ating kapanahunan, sa ating lahat, tayong mga nananalig at nananampalataya sa Panginoon, kung titignan kaya tayo ng Panginoon, ang panalangin ko, mas marami nawa sa atin ang katulad ni Caleb at Joshua. Kasi po noon, nasa minority sila. There are only few people na ganun. Pero the Lord is talking to us, speaking to us this morning. Piliin natin tignan ng Diyos. Laging hanapin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ano po? They trusted the truth of God's words more than what the eyes saw. Ano pong lesson natin ngayon? Ang ating pong eyesight can block us, yung ating physical sight, if we will just focus kung anong nakikita ng physical na mata. They can block your spiritual sight. Kaya po, mag-ingat tayo ng konti. The 10 spies saw the problem, but Joshua and Caleb also saw the problem, but chose to look beyond. Yes, there was a problem, but their eyes were fixed on God. Yan po yung malinaw na makikita natin dyan. Sina Joshua at Caleb po, bagamat nakita rin nila ang parehong panganib, hindi doon nakatutok ang kanilang pananaw. Oo, tama, may problema, may mga higante, pero mas malaki ang Diyos kaysa sa mga higante. Iyan ang kanila pong pananaw. Ang kanilang mga mata ay hindi sa higante nakatutok, kundi sa Diyos na tumutupad ng mga pangako. So kaya po sa mga higante natin sa buhay at pagsubok sa buhay ngayon, though alam nating merong ganyan, pero wag itutok ang ating mata dyan. Itutok po natin ang ating mata sa Diyos na alam nating tumutupad sa kanyang mga pangako. Mga kapatid, it's not about what's in front of us. Hindi po mahalaga kung anong nasa harapan natin. Ang mahalaga kung sino ang Diyos na kasama mo. It's not about what's in front of us. It's about the God who is with us. At kung kasama natin ang Diyos, ano ba talagang dapat nating ikatakot? Palagay ko po yan ang laman ng isip ni Caleb at Joshua. May mga higante. Pero ano ba naman ang mga higanteng yan? Kasama natin ang Diyos. Bigla po nakalimutan ng 10 at marami pang mga Israelita kung anong ginawa ng Diyos sa Ehipto para sa kanila.
Kaya yari pa mo po itang bumukas ang dagat para sa kanila. All of the miracles na ginawa ng Panginoon, they saw it with their two eyes. And then bigla nakalimutan nilang lahat nung makita nilang mga higante. Mga kapatid, ganyan ang marami sa atin. Napakarami ng ginawang Panginoon sa buhay natin. Hindi pa ba kayo kumbinsidong itatawid tayo ng Panginoon kahit anong mangyari? Hindi po ba napakarami ng mga pagsubok ang dumaan sa atin, naging tapat ang Diyos? Nakalimutan ba natin yan? Ngayon dumadaan tayo sa mga panibagong problema. Nakalimutan ba natin ang Diyos na tapat sa atin noon? Ang Diyos din, parehong Diyos na tapat na magsasalba sa atin sa sitwasyon natin ngayon at tutulong sa atin. Minsan po nakakalimutan lang natin o nabablock lang yung ating pong mga matang spiritual. May mga isinulat po ako na konti dito pero hindi ko na po nilagay dyan. There are some lessons po na nakita ko po about this passage na atin pinag-aaralan, mga kapatid. Nakita ko po dito na napakahalaga ng vision, kung yung perspective. Because our perspective, how we see things, affects our voice. Sinulat ko po yun eh. At gusto ko pong i-share lang sa inyo. Pag sinabi ko pong it will affect your voice, it will affect how you speak. It will affect kung ano po ang mensaheng i-share mo sa iba. Ang kalooban ng Panginoon, tayo tinawag to share the good news. Hindi po ba? The love of God, how God is loving and caring, how God died for us, the good news that there is a loving God. Yun po ang panawagan sa atin to share that. Pero tignan po ninyo yung na-share ng 10. Kapag ka talaga po mali ang atin pong paningin, iba po talaga ang ma-share natin. Yung 10 spies po, yung 10, they spread fear. While Joshua and Caleb spoke faith. Ngayon po ang question, what are you speaking over your family, mga kapatid? What kind of voice ang ginagamit mo sa iyong mga anak, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kakilala? Ano bang mga salita lumalabas sa ating bibig? Ito po ba'y pinanggagalingan o pinagmumulan o pagmumulan ng lalo pang malakas na pananalig sa mga makakarinig sa iyo? O magdudulot ka ng takot at pangamba sa mga makakarinig sa iyo? Sometimes po we are Christians, pero pag binuksan natin ang ating bibig, takot ang nararamdaman ng iba. Imbis na po gumaan ang kanilang loob, nadadagdagan ang kanilang pangamba at takot. Pero pong sabihan na kaya kamasa kaya imbis na sabihan mong manalangin ka mo, yung gino yung magpagaling. Kaya sabihan mo, makanyita si Pimbale, may sakiyakin niya. Di po ba may mga ganon? Palmita si Pimbale, sabi na may sakiyakin. Kaya pala yan, may pasyakap. Alam po ninyo, mga Kristiyano tayo, hindi tayo dapat pinanggagalingan ng ganyan. Para kang kabilang sa 10. Kagrupo mo po siguro at ang apulo, kabarkada mo lang. Hindi po tayo dapat ganyan, mga kapatid. Ano po ba yung tinig na lumalabas sa atin? Pinanggagalingan po ba tayo ng good report o bad report? Di naman tayo nagsisinungaling. Pag sinabi mong, alam mo, kahit ano pa yan, ang Diyos natin nagpapagaling. Nagsisinungaling ba tayo doon? Hindi. Yun ang totoo. Marami po akong ganyan na kilala. Talaga pong Kristiyano, ha? Pero imbis na po pananampalataya ang lumalabas, nakukuha ng mga tao nakakapakinig ay takot. Naiintindihan po ba ninyo ako, mga kapatid? Kasi po kung ano lumalabas sa ating bibig, yun kasi ang nating nakikita. So kung puro ganun lumalabas sa ating bibig, siguro po magpa-check na tayo ng mata sa Panginoon. Baka may problema sa mata nating spiritual. Yan po yung una, no? It will affect our voice. It will affect yung pong sight and the paningin din ng mga kasama natin. Nakakahawa yun, mga kapatid. Nakakahawa po yun. Mula lang sa 10, nahawa yung buong Israel eh. Nakita po ninyo, parang pandemya yun eh. 10 lang sila nung una.
Hindi naman nakita ng buong Israel yung nakita nila eh. Pero kita po ninyo, mabilis pa sa COVID ang pagkalat nun. Pagkarinig, bigla po, parehong takot ang pumasok sa kanilang mga puso. Kaya po, mag-iingat tayo. At pangalawa po, yung pong how we look at things affects our destiny. Affects the future na plano ng Panginoon sa iyo. Tandaan po natin na may planong mabuti ang Panginoon sa atin. Pero alam po ninyo, pwedeng hindi tayo makarating doon kung mali ang ating titignan. Paano ko po nasabi ito? Kasi po sa kabuuan ng kwento, siyempre po hindi na natin kayang basahin yan. But if you are reading your Bibles, you know the story. Yung pong 10, doon po sa mga tiktik, yung nagdala ng bad report, alam po ninyo, nangamatay lahat yun sa wilderness, di sila nakaapak sa lupang pangako. Alam po ninyo, sino lang nakaapak sa kanilang henerasyon? Si Josué lang at si Caleb. Sila lang talaga yung nakarating doon po sa lupang pangako. Ipinangako ng Panginoon sa kanila. Sila lang yung nakarating doon sa plano ng Diyos. Kaya mga kapatid, gusto kong sabihin sa atin, yung atin pong vision, how we see things affects our destiny, affects yung pong pag-abot natin sa plano ng Panginoon sa atin. Kaya napakahalaga po nito, mga kapatid. Balik lang po ako doon sa pagiging pessimistic at optimistic. Kasi po naalala ko during our college days, may subject kami. It's a general subject, psychology. Hindi naman po ako psychology, engineering ang background ko. Pero meron pong minor subject na psychology ang subject. Naalala ko po na ang teacher po namin noon, isa sa topic namin yan, yung pong magkakaiba nga daw po ang tao, kung paano nila tignan ng bagay-bagay. Pareho lang nakikita, pero there are some people na talagang positive thinkers, there are some people who are negative thinkers. I remember po, meron pong illustration na ginamit yung teacher namin noon, a picture of a glass na kalahati po yung laman. Tapos ang tanong po niya sa amin, pareho ng tanong dito po sa title ng sermong ito, anong nakikita ninyo? What do you see? That's the question. Kasi po, ang topic namin is optimist versus pessimist. So, parang ano po yun, parang experiment, tinitignan kung paano kami. So, may picture po na baso, kalahati ang laman. So, ang tanong ay, what do you see? Talagang ilan po sa mga classmate namin ang sinabi po nila ay half empty daw yung baso. Yung iba naman, sinabi nila half full. So, sinabi po ng teacher namin na tinamphasize niya, kita ninyo, this is the proof, na some people, mas makikita nila yung emptiness, yung kulang, pero yung iba, mas makikita nila yung meron. Nakuha po ninyo. Yung iba po, focus sila sa, sapak. Kulang niya. Kulang niya pang kapit na. Kulang. And many people are like that. Kapag po nagkwento sila, napakarami na nilang pagpapala, yung kulang pa. Kaya pag po nagsalita, magtutunog, makalunos sila pa. Pero nung karakal po blessing from the Lord, they cannot see what they have. Ang nakikita nila yung wala sila at kulang sa kanila. Pero yung iba naman, nakikita nila kung anong meron. Optimist. Alam po tayo doon, mga kapatid. Optimist o pessimist? Pero alam po ninyo, habang iniisip-isip ko po yun, ang mga Kristiyano po, hindi tayo nagfo-fall sa dalawa. O makinig po kayo mabuti, sana po ma-express ko ito ng maayos. Sa unang tingin, parang okay yung optimist na po. Okay na yun, no? Kasi po, positive thinking. Pero alam po ninyo, maraming mga positive thinker na hindi Christian. Totoo po yan. Pero tayo mga Kristiyano, saan tayo nagpo-fall? Wala sa dalawa. Because dapat po, kung meron tayong isang baso, tinanong tayo kung anong nakikita natin, at yung baso po may tubig pero kalahati lang, yung iba po sasabihin nila, may kulang ng kalahati. Yung iba naman sasabihin, may lamang kalahati. Pero mga Kristiyano dapat, ang makikita mo, at
hindi yung basong maiisip ko eh. Dapat hindi yung basong maiisip mo. Dapat ang maiisip mo, Diyos pa rin. Because we must look or see God sa lahat ng bagay. Ako pang maiisip ko, refillable ang baso at may Diyos akong kayang punuin yan. Hindi ako focus sa wala. Hindi rin ako focus sa meron. Kasi po, kung anong meron ako, kung doon lang ako titingin, panghihinaan din ako ng loob. Bakit po? Alam kong hindi sasapat ang kakayahan ko sa lahat ng mga problemang ito. So, hindi ako doon sa wala ko o sa meron ako. Alam kong nananalo tayo sa buhay, hindi sa dahil sa wala ka o meron ka, kundi dahil may Diyos tayo. Hindi dahil sa kalakasan natin, sa galing natin, o kaya naman sa kahinaan natin, we win or lose not on the basis of our strength and weaknesses. Nananalo po tayo dahil may Diyos tayo, mga kapatid. Dapat yun po ang atin pong pinanghahawakan. Si Caleb at Josue, hindi sila mayabang. Alam nilang sa sarili nila, kung titignan lang kung anong meron sila, matatalo sila. Pero hindi kasi sila tumingin sa kung anong meron o kung anong wala. Tinignan nila ang Diyos. Kaya po siguro, this is high time, this is the time na medyo tanggalin natin ang atin pong sight sa mga bagay na hindi naman dapat i-focus, mga kapatid. There are many people, sobra pong focus kitang nung nanong atinla, kalaitak nanine, etc. Panghihinaan tayo ng loob. Pero kung sa Diyos po tayo titiningin, walang malaking pagsubok, hindi natin kakayanin. Kaya ang tanong ko po, huling tanong, ano po ba talagang nakikita natin? Sa mga pinagdadaanan po ninyo kasalukuyan, mga kapatid, anong nakikita ninyo? Hanapin natin ang Diyos dyan. Nandyan lang, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Let's fix our eyes on God kasi po yan po ang magbibigay sa atin ng pag-asa at ng tibay ng loob. Kaya mga kapatid, ang hamon po sa atin, ngayon po umaga, ay hingin natin sa Panginoong buksan niya ang ating mga spiritual na paningin at baguhin niya ang atin pong mga matang spiritual. Upang sa gayon, makita natin siya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa umaga pong ito. We want to thank you for your goodness to us, sa pagpapaalala mo sa amin na hindi kami nananalo o natatalo base lamang sa kung anong kakayahan namin o base lamang sa laki ng aming pong mga pagsubok. Kahit gaano pa kalaki ang aming pagsubok, mas malaki ka, mas makapangyarihan ka, kaya mong gawin ang anumang bagay. Wala namang imposible sa inyo. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Kung maraming beses natatanggal ang aming paningin sa iyo. Maraming beses nakakalimutan po namin, kasama ka namin. We are so focused on the things that are happening to us. Nakakalimutan po namin na you are the source of our strength. At madalas pinanghihinaan kami ng loob because we forget who you are. Kaya maraming salamat po dahil po ipinapaalala ninyo sa amin na minsan yung mga nakikita ng aming physical na mata, hindi naman yan talagang katotohanan. Kasi po ang totoo ay kasama ka namin at anumang bagay kaya namin basta po nandyan ka sa tabi namin. Panalangin ko, palitan ninyo ang aming mga paningin, Panginoon. Give us eyes like your eyes, Lord. Help us. Tulungan po ninyo kami. Ituwid ninyo kami, Panginoon. Upang sa gayon, sa susunod na makita namin ang mga pagsubok, hindi po yung hirap, yung aming makita, kundi ikaw na aming mabuting Diyos, sa iyo pa rin maipapako ang aming pong mga mata. Hindi lang naman yung pong si Caleb at Josue. Ang kwento patungkol dyan, na parehong tumingin sa iyo, hindi sa problema. We also remember David, Lord, habang pong siya po ay humaharap kay Goliath. Ang buong Israel noon, the whole army of Israel, takot na takot. Nakikita nilang higante na alam nilang hindi nila kayang talunin. Pero nung si David ang tumingin,
mas nakita ka ni David, Panginoon. Tulungan mo kaming magkaroon din ng ganoong klaseng mata. We also remember, Lord, yung pong assistant po ni Elijah, Lord. We remember that passage where nakita po nitong assistant ni Elijah na marami pong mga armies ang nakapalibot sa kanila. Nangamba siya. Pero nanalangin po si Elijah, nabuksan mo ang mata ng servant na ito. And then when you open the eyes of that servant, nakita po niya na mas marami po ang mga anghel na nakapaligid sa kanila. And I pray, Lord, na ganun din po kami. Sa kabila ng mga pagsubok, mukha man po kaming nababalot ng napakalalaking mga bundok ng mga pagsubok ng aming buhay, makita po namin, Panginoon, na mas higit ka. Maraming salamat po for giving us, Lord, the courage now to face our own giants and face our own problems and circumstances. Pero lalabas po kami sa church na ito, Panginoon, na may ibang pananaw na with a different perspective, Lord. Tulungan mo rin po kami nang lumabas sa aming mga bibig ay yung pawang makapagpapalakas ng pananalig at pananampalataya ng iba. Kami po, Panginoon, ay nagpapasakop sa inyong salita at kalooban ngayong pong gabi. Patuloy kang mangusap sa bawat isa po sa amin. Alam ko may kanya-kanya kaming mga pinagdadaanan sa buhay, pero alam ko po bagay na bagay yung mensahe para sa lahat ng mga sitwasyon namin. We will continue to glorify you sa pagpapatuloy ng gawain ito, and as we do the Holy Communion, Lord, dalangin lang namin, pakalinisin mo kami, ang aming puso at ang aming isipan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Nang sa gayon, ang paggawa po namin nito bilang pag-aalala sa inyo ay maging katanggap-tanggap sa inyo pong banal na harapan. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng pagsambat parangal sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.